Ang tanong po nating paglilingkod ay hindi lang po nanggaling sa isang tao at mayroon po mga personal na message din sa akin. Pagsasamay-samahin na lang natin. Pero ang akin lang pong babasahin ngayon na tanong ay nanggaling po sa nagngangalang Jojo. Ayan, si kapatid na Jojo. Ang tanong niya, ang sabi niya, may tanong lang po ako. Ano po stand ng SDA sa pangalan ng Ama at ng anak na si Yahweh at si Yeshua? Salamat po. Ayan. So, malamang ang tinutukoy niyang pangalan ng Ama, si Yahweh, at yung pangalan ng anak ay si Yeshua. So, yun ang gusto niyang malaman. Ibibigay ko mamaya kay Brother Gomer yung part doon sa magkaiba ba pangalan ng Ama at ng anak. Hindi naman niya sinama yung Holy Spirit eh. At ako po ay magbibigay muna ng kasagutan doon sa isang tanong na tama ba na ituring nating pangalan yung Jehovah or Yahweh sa Tagalog kasi Magandang Balita Biblia at sa iba pang mga paraphrase version ay Yahweh. Sa English naman ay Jehovah. So tama daw ba itong salin o maituturing ba itong pangalan? Kaya pagsasama-samahin na po natin ito, doon muna ako magbibigay lang po ako ng konting impormasyon kung bakit merong mga translation ng Biblia na merong Yahweh, merong Jehovah. At papaano po nangyari yon? Di ba tayo magkakasala sa Diyos na babanggitin natin ang pangalan niya na hindi naman yon ang original? So, doon po ako sa part na yon. At ako po yung unang magbibigay tapos bibigyan ko kay Brother Gomer ang kasunod na part at susog dito sa ating tinatalakay. So, meron po ako mga babasahin, mga kapatid, na mga website o paliwanag ng mga may tuturing natin nag-aral. At pagka ganito po ang topic ay hindi po tayo puro paliwanag ng Seventh-day Adventist scholars ang sinasanguni natin, kundi pati po yung ilang mga may alam tungkol sa kasaysayan ng pagsasalin ng Biblia mula sa original hanggang sa mga iba't ibang mga translation. Meron po akong isang nakita na website ng isang kilalang tao, si Josh McDowell. Yan, ang kanyang website ay Josh McDowell Ministry. Ayan. So, ang article po doon na gusto kong pagkuhanan ng impormasyon ay How was the Bible written and transmitted? Kasi doon nga po nagkaroon ng iba't ibang mga salin ng pangalan or translation na nagkaroon po ng vowel na wala namang vowels yung original na pangalan. Walang pagtatalo mga kapatid na tinatawag po itong tetragrammaton. Kaya basahin ko po ito. Ang sabi po rito, in 586 BC, Jerusalem was captured by the Babylonians. The temple was looted and then destroyed by fire. The Jews were exiled. About 70 years later, the Jewish captives returned to Jerusalem from Babylon. According to the Bible, Ezra recovered a copy of Torah. Yung Torah na yan ay yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, and read it aloud to the whole nation. Ayan, so binibigyan tayo ng impormasyon, mga kapatid, ng website na ito. Ito naman ay may alam sa history. Ito nga pala si Josh McDowell, mga kapatid, ay tinatawag na Christian apologist. Siya po ay isa sa nanguna sa tinatawag na Campus Crusade for Christ. Naging kilala siya sa pagtatanggol ng Christianity laban sa mga hindi naniniwala sa Diyos at sa Biblia. Kaya meron siyang malalim na alam tungkol po sa biblical history, mga kapatid. So kung meron mang nakakaalam kasi issue ito no, yung tamang pronunciation or vocalization ng pangalan ng Diyos. Meron po mga grupo na tinatawag natin Sacred Name Believer. Pero iba-ibang grupo din ito, hindi sila magkaisa. Ano ba talaga ang tama
Yahweh o Yahuwah. Maraming grupo yon. Ang tawag sa kanila mga secret name believer. So, sa kasaysayan ay meron pong panahon na nawala yung tamang vocalization. Pero bago po yon, alam natin na yung nakakaalam ng tamang pangalan ng Diyos ay walang iba kundi yung mga Israelita na mismong nakabasa ng tinatawag po nating Torah. Pag sinabing Torah, ito po yung Genesis to Deuteronomy. Ang tawag po sa English yan ay Book of Moses or Pentateuch, na isasalin po yan sa kautusan ni Moises. Kaya yung pong mga mabababaw po yung pag-aaral tungkol dito, pag sinabing kautusan ni Moises, sa kanila 10 utos. Hindi po. Pag sinabing kautusan ni Moises, yan po yung Pentateuch, yan po yung Biblia ng mga Hudyo. Kasi ang hawak nilang Bible ay yung Torah, yung sinulat ni Moises na aklat. Yung Genesis hanggang Deuteronomy. Yan po yon. Okay. So ayon sa kanilang website ay ang naging karanasan ng Israel sa mga kanilang mga kalaban ay hindi maitatago. So ayon sa kasaysayan ng Israel, ito ay nabihag ng Babylon. Ang templo ay nagiba, nasunog, at ang mga Hudyo ay ano po, sabi diyan, nagpangalat. The Jews were exiled. At ito'y tinatayang mayroong 70 taon, 70 years later, pagkatapos ay sila po ay pinalaya at pinabalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag sa Babylonia. So, nawala sa kanila yung kaalaman tungkol sa Torah kasi bihag sila sa Babylon. Pero, naka-recover po may na-recover po na tinatawag nilang Bible. Bible na rin yung tawag doon sa 4 na aklat. Tinatawag na rin po itong Bible o yung Torah. At dahil nga sa nakalimutan ng Israel, yung laman ng Torah, ang ginagawa po ni Isra, binabasa po ang Torah ng malakas kapag sila po ay nagkakaroon ng pagtitipon. Okay? So, gaano po ba kahalaga sa kanila yung tinatawag na Pentateuch or 5 Books of Moses? Gusto ko pong basahin nyo ang record sa aklat ng Josue 8:37, sabi rito, walang salita sa lahat na iniutos ni Moises na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae at ng mga bata at ng mga taga-ibang lupa na nakipamayan sa kanila. So pati yung mga hindi nila kalahi na sumama sa kanila sa Babylonia, kasi siyempre yung mga anak ni Israel nakapag-asawa rin yun doon. Sumama ito sa pabalik sa kanila. So pati sila ay nakakarinig kasi walang nilibanan Wala pong nilibanan si Josue na sinulat ni Moises. Lahat yon ay binasa at lahat ng tao. Mula matanda hanggang sa mga bata at hanggang sa mga hindi nila kalahi. Ang sabi po dito, from then on, the Jewish scribes solidified the following process for creating copies of the Torah and eventually other books in the Old Testament. Take note mga kapatid, binibigyan ko po kayo ng impormasyon kung paano po mula sa pagkabihag na yung Torah, yung Biblia, wala pong mga aklat pa ng mga propeta sa panahong iyon, sinusulat pa lang kasi ang aklat ng mga propeta ay sa panahon na po na ang mga Israelita ay pinapangalagaan, ginaguide ng mga propeta. So that time, sa panahong iyon, ay tanging ang Biblia po nila yung tinatawag na Torah. So mahalaga po ito mga kapatid, yung mga Jewish scribe. Ang sabi po doon ay pasimula po na mga kapatid na kanila itong i-solidified yung proseso na magkaroon ng mga kopya ng Torah o yung tinatawag nating Old Testament. Ito po yung mga process na ginawa ho nila. Ito po muna. Ayan. Number 1, they could only use clean animal skins both to write on and even to bind manuscripts. So, yung mga kopya ng mga sinulat ni Moises ay niraright po nila, mga kapatid, mula sa mga balat, pero hindi lang basta hayop, kundi malinis na hayop. Itong si Josh McDowell ay hindi po ito Adventist, pero fair siya sa kanyang pagbibigay ng kaalaman sa atin na sa mga Hudyo,
Ipapaano nga man sila hahawak ng mga maruruming hayop? So mga balat ng malilinis na hayop, both to write on and even to bind manuscript. Ano? Pangalawa, each column of writing could have no less than 48 and no more than 60 lines. Bakit ganun sila kaingat? May limit ang bawat kulong para madaling matrace ang mali. Kasi pagka nagsulat ka ng sobrang haba, medyo hindi mo may ma-overlook ka doon. Baka may pagkakamali. So, nililimitahan nila para madali nilang ma-review kung may pagkakamali doon sa kanilang pag-transfer ng manuscript ng kapatid. Number 3, the link must be blank and of a special recipe. Ayan. So, dapat yung ink ay, ito yung tinatawag na writing instrument, no? Dapat ay ang special din. They must verbalize each word aloud while they were writing. Ayun. So, hindi lang basta sinusulat mga kapatid, no? Sinasabi nila habang sinusulat nila. Ito pala yung magandang idea para hindi magkamali ng sinusulat, ay binabanggit mo rin para madodouble check mo kung yung binanggit mo, yung binasa mo na sinulat mo ay tama. Ganon sila kaingat. They must wipe the pen, ayan, and wash their entire bodies before writing the word YHWH every time they wrote it. Ganon sila kaingat mga kapatid, ano? Pinupunasan, hinuhugasan yung panulat kapag isinusulat na nila yung tetragrammaton, yung pangalan ng Diyos. Grabe kaingat nila, pero ngayon kung gamitin, sinasalaula na lang iba kung saan sinusulat, sa bato, sa pader, sa karatula ng simbahan. Kaya nga hindi po ang Adventist gumawa niyan mga kapatid, kasi kung papapansin natin, sagrado niyan, maingat yan, hindi dapat yan kung saan-saan kinakaladkad yung pangalan ng Diyos. Number 6, there must be a review within 30 days. And if as many as 3 pages required corrections, the entire manuscript had to be redone. Matindi, ano? Inuulit nila, nire-review sa loob ng 1 buwan. Kapag may mali, uulitin nila. May makita lang ng mali. O hindi nila yon buburahin. Babaguhin talaga nila yon. Ganon kaingat ang pagsasalin, paglilipat ng yung tinatawag transmission ng salita ng Diyos. Number 7, the letters, words, and paragraph have to be counted, and the document became invalid if 2 letters touch each other. So, bilang yung bawat word, talagang wala silang makakaligtaan. Pati mga paragraph, at saka lang nila itunuturing na tama kapag sigurado silang kagaya ito ng original. Yon. Bakit? May litra po kasi sa Hebrew, mga kapatid, na halos magkahawig. Maiksi lang ng konti yung isa. Kaya matinding pag-iingat. Number 8, the middle paragraph, word and letter must correspond to those of the original document. Yung gitna ng paragraph, kapag nakatulad sa original na pinagkopyahan, ay saka lang nila i-consider na tamang copy. The document could be stored only in secret places, tulad po sa tinatawag nating sinagoga or templo, o yung sinagoga nila noon. Doon po ay wala silang ibang aklat na itinatabi o inahalo. Doon lang para hindi magkamali. Halimbawa pagkuha iba pala ang nakuha. Ganon. Nakabukod talaga siya. Kung babalikan natin yung nasa 5 mga kapatid na sinasabi doon kanina na pinupunasan, no? They must wipe the pen and wash their entire bodies before writing the word YHWH every time they wrote it. So, kung titingnan natin ang kahalagahan po ng tinatawag nating pangalan ng Diyos, na yun po yung gusto nung nagtanong sa atin. Sa kaisipan po ng mga Hudyo, mga kapatid, kung yun ang ating pag-uusapan, hindi sila papayag na ang pangalan ng Diyos ay isusulat sa logo, katulad ng ginagawa ng iba ngayon, na ay kami tunay na iglesia kasi nandyan sa harap ng aming church, iglesia ng Diyos, tapos nakasulat pa sa
Hebrew word. Kung mga Hudyo ang pag-uusapan at talaga naman, kung si Moises ay buhay, ay hindi siya papayag kasi alam niya na napakahalaga po ito. So, bakit ganun ang kanilang pagpapahalaga, mga kapatid? Kasi nga, nasa 10 Commandments. Basahin nga natin itong Exodus chapter 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So ito yung basihan kung bakit napakaingat po nila, mga kapatid. So basahin po natin ang kasaysayan mula sa original na pangalan, mula sa Tetragrammaton. Ang Tetragrammaton, pag sinabing Tetragrammaton ay ito po yung 4 na litra sa wikang Hebreo. Sa Hebrew alphabet. 4 letters in Hebrew alphabet. Ang tawag po dyan ay Tetragrammaton. 4 letters. So ito po, mula po sa isang kilala din na encyclopedia, yung Britannica, at magagandang mga impormasyon na binabanggit dito. At makikita natin article revised to clarify how the Hebrew Tetragrammaton, YSWH, became the Latin inflected divine name Jehovah. So, doon sa article na yun, mga kapatid, kasi dito na po nila pinapaliwanag paano nagkaroon ng vowels yung puro consonant na 4 na litra. Sabi po rito, Yahweh, the God of Israelites, whose name was revealed to Moses as 4 Hebrew consonant YHWH called the Tetragrammaton. So, yan yung tinatawag na Tetragrammaton. So, ano po ang nangyari? Ano po yung ginawa nila sa kasaysayan? Ano pang nangyari? Sabi po dito, after the Babylonian exile, 6th century BCE, and especially from the 3rd century BCE on, Jews ceased to use the name Yahweh for 2 reasons. Bakit daw? As Judaism became a universal rather than merely local religion, the more common noun Elohim, meaning God, tended to replace Yahweh to demonstrate the universal sovereignty of Israel's God over all others. So, ito na nga po, mga kapatid, pagkatapos ng pagkabihog sa Babylonia, natigil po yung paggamit ng mga Hudyo sa pangalang YHWH. At ito po yung dalawang dahilan. Ang Judaism, lalo na po yung Judaism ay naging universal religion. Dati kasi local lang sila. Pero ito ay muling naging laganap, kaya itinuring itong universal religion. At palibhasa, universal na ito ay hindi na nila makokontrol yung paggamit doon sa pangalang iyon. So ang ginawa po ng iba, kasi takot yung mga Hudyo na baka mamaya masalaula lang. Ano po ang ginawa ng mga Hudyo? Yung po dito, ginawa nila, ang paraan na ginawa nila ay ipinalit nila ang noun na Elohim sa Tetragrammaton or YHWH para ilarawan ang pagiging ang nilalaman, ang ibig pong sabihin naman ay ang pinakamataas or Diyos ng Israel, pinakamataas sa lahat. So, ang ibig pong sabihin po nito, mga kapatid, ay yung sovereignty, tended to replace Yahweh, demonstrate the universal sovereignty of Israel's God over all others. So, ang ginawa po nila, may mga talata sa Biblia na yung Tetragrammaton or yung Yahweh, dahil nga sa baka hindi na makontrol, naging laganap na yung Jewish religion, ay marami pong verses sa Bible na sa halip na Tetragrammaton, ang nilagay nila ay God or Elohim. Ayan, ito po yung record, mga kapatid, na ang ibig naman sabihin ng Elohim ay siya rin yun. Kaya lang yung Elohim, mga kapatid, yung noun, yung ipinalit nila doon sa pangalang YHWH. So, meron pong pakilagay nga dyan sa screen bing yung Exodus chapter 3 verse 15. Kung mapapansin po ninyo dito, pag binasa natin sa Tagalog, ang nakasulat po dyan, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham,
at ng Diyos ni Isaac at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So, kung mapapansin po ninyo dito, yung pong tinutukoy, babasahin po natin sa Tagalog, ang maiiwan sa ating isipan, yung Diyos ay pangalan. Kaya nga, si Soriano noon, pinatutunayan niya na yung mismong Diyos ay pangalan. So, ang dahilan po niyan mga kapatid, kung mababasa po natin dyan uli, sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Pag nilagay po natin dyan sa English po dyan, ay yung pong Panginoon dyan, pakalagay mo nga sa King James Version, ayan, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers. So, yung Lord ay tetragrammaton yan. Ano? So, kung mapapansin po nyo, yung mga talatang yan ay unti-unti nilalagyan na po nila yung tetragrammaton ay hinahaluan na po noong salitang Diyos o Panginoon. Ngayon, balikan natin po ito. Sabi po dito, at the same time, the divine name was increasingly regarded as too sacred to be uttered. It was thus replaced vocally in the synagogue ritual by the Hebrew word, which was translated as Kurios in the Septuagint, the Greek version of the Hebrew Scripture. So yung Septuagint ay ito yung Greek, Old Testament, Greek, yung tinatawag na Septuagint. Yung Kurios, Lord, sa Hebrew naman, yung Lord na yan, Kurios ay Adonai. So doon nga po mga kapatid ngayon ay nagkaroon po ng kinalaman itong Adonai na ito para magkaroon ng vowels yung tetragrammaton. So kung papansinin po natin dito, it was thus replaced vocally in the synagogue ritual by the Hebrew word Adonai. So, kapag meron po silang mga ritual sa sinagoga, mas ginagamit na nila yung Adonai or my Lord. Kasi at yun na rin ang ating makikita doon sa Greek Old Testament na ang nakasulat doon ay Kurios. So, sa madaling salita, kung original ang pag-uusapan, kung sasangayon natin kung ating i-consider po ito, ay yun po ang mga pangyayari, mga kapatid. Ngayon, gusto ko pong meron po dito kayo makikitang tatlong iba't ibang pagkakasulat ng pangalan ng Diyos. Yung ginagamit po ng ang dating daan ni Mr. Soriano, ito po yung tinatawag na Paleo-Hebrew. Yan, ganyan po yung makikita po ninyo sa kanila. Sa Aramaic naman, yung nasa gitna. Pero yung modern Hebrew ay ito pong nasa ibaba. So, bakit meron tinatawag na Paleo-Hebrew at modern? Yan yon. Itong makikita po ninyo dito na bato na halos hindi mo mahalata dyan sa may bandang ibaba, yan po yung tinatawag na Paleo-Hebrew. The tetragrammaton in the Ketef Hinnom, silver scrolls with the priestly blessing from the book of Numbers. Itinatayang pong nasa 600 BC. Pag sinabing Ketef Hinnom, it is an archaeological site dun sa southwest of the old city of Jerusalem. So, ang Ketef Hinnom ay tinatawag na archaeological site in Jerusalem. Kung titingnan natin, ito ngayon ay mas ginamit po nila yung Paleo-Hebrew. So, paano ngayon ang paliwanag doon na sa tinatawag na paano na nagkaroon itong Jehovah at Yahweh? Alin ba ang mas tama? Sabi po dito balikan natin yung encyclopedia, sabi po dito, the Masoretes, who from about 6 to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible, replace the vowels of the name YHWH to the vowel signs of Hebrew words Adonai or Elohim. Latin-speaking Christian scholars substitute the Y, which does not exist in Latin, with an I or a J, the later of which exists in Latin as a variant from of I. So, pag sinabing Masoretes, mga kapatid, ibig sabihin, ito yung mga Jewish scholar na nakilala noong 6th to 10th century. Sila po yung nag-contribute to the establishment of recognized text of the Hebrew Bible and to compilation of the Masura. Kaya tinatawag na may tinatawag tayong Masoretic
text. Ang masura ay tinatawag na collection of information and comment of the text of the traditional Hebrew Bible by the Masoretes. Yan po. Sa mga Hebrew Bible ngayon, mayroon pong tinatawag na vowel sound. So ito po, ipapakita ko po sa inyo ang sample kung paano nag-arrive, bakit nagkaroon po ng tinatawag na pronunciation ng word na Yahweh na mayroon na pong vowels. Kung mapapansin po ninyo, kung hindi po pag-aaralan mabuti ito, may reon tinatawag na kalituhan. Dito may papakita po ako sa inyo ng dalawang verse, dalawang book. Yung una sa itaas ay Genesis chapter 2 verse 4, tapos nakasulat dyan, Yehovah. Pero kung yung nasa loob ng guhit na pula, yun yung modern Hebrew, nasa itaas, pero mayroon siyang transliteration na Yahweh, Yahweh, mga kapatid. Pero dyan sa kulay green ay Yahweh. Ngayon dito sa Ezekiel 17 verse 3 ay Yahweh. So makikita niyo po yung Hebrew, parihong Yahweh. Yan, yung nasa loob ng guhit ng Ezekiel at Genesis, yung gitna, itaas ng kulay green, ay Yahweh. Tapos dito sa Ezekiel ay Yahweh din. Pareho po yung Yahweh. Pero pagka nagpunta po kayo sa ibang mga translation, yung isa dyan, yung Genesis ay Yehovah at yung Ezekiel ay Yahweh. So paano po nangyari ito mga kapatid? Pinaliwanag po yan ng Jewish Encyclopedia na ganito. Ang sabi dito, if the explanation of the fourth above given to the true one, the original pronunciation must have been Yahweh or Yahweh. So, ibig po sabihin, para sa kanila, dahil ito po ay translation, pwede po yan gamitin Yahweh or Yahweh. Yung iba ay Yahuwah. So, ang mga Hebrew, ang mga nakakaalam, meron sila tinatawag na vocalization. Merong native or merong pong mga simpleng mga salita, no? Yung magkaroon tayo dito ngayon ng idea kung bakit dumating sa time na may mga Bible na naisalin na Yahweh or Yehovah. Ngayon, ang palitan yung kulay na yung letter Y ng J ay naging Jehovah. At dahil dyan, nagkakaroon po ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo yung mga secret name believers, yung Assembly of Yahweh, yung Jehovah's Witnesses, yung mga Yahuwan. So, hindi na po sila magkaintindihan. Pero, pag pinag-aralan po natin mabuti mga kapatid, hindi po yan dapat na pagtalunan sapagkat wala po tayong mababasa sa Biblia na kasalanan yung magbasa ng translation. So, itong impormasyon na binibigay ko ay doon sa isang tanong na ayaw ng banggit ng Jehovah or Yahweh. Ang gusto niya banggitin ay mismo yung YHWH. So pagtatawag sa Panginoon, YHWH. Yung iba naman, Yahweh. O translation pa rin yon. So kung yun ang pagkakaalam niyo sa Yahweh, ay di wag din pong kung naging Jehovah. Kasi nga, meron po tayong tinatawag na variation ng word. Bagaman walang Y sa tinatawag po nating Latin. Wala rin sa Greek. Yon. So nagkaroon po ng substitute. Mamaya babasahin natin. Na naging J. Yung I. Tingnan niyo po, ang patunay na hindi po problema yung vocalization o pagtawag sa pangalan ng Diyos ay nasa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, papaano po? Ito na. Papaano po nagkaroon ng J? Papaano po nagkaroon ng J sa Hebrew ay Y dapat yun. Ganyan. Tapos, ganun din sa Greek, wala rin J. Mali na ba yung Jehovah? So sa sa Seventh Adventist, dahil sa pag-aaral natin nito, ay pareho lang yan. Kasi minsan pinagbibintangan ang Adventist. Sabi naman ng Jehovah Witnesses, yun ang ginagamit niya sulat ni Mrs. White sa binabasa natin. Bakit natin pinapaniwalaan ganon? Ito po ang nakasulat, The Masoretes, who from about the 6th to the the Tetragrammaton became the official Latinized name Jehovah. Ito na yon, no? Yung naka-close and open parenthesis, Jehovah. As the use of the name is spread throughout medieval Europe, the initial letter J was pronounced according to the local vernacular language rather than Latin.
So, meron tinatawag tayong mga vernacular language. Ito yung native language, mga kapatid. Kaya, ang letter J ay naipo-pronounce, ano? Sabi dyan, the initial letter J was pronounced to the local vernacular. So, yung Y ay naipo-pronounce nila na J. Ito yung bigkas. Ito'y dialect spoken by the ordinary people, yung pag sinabing vernacular, in the particular country or region. Kaya, sinasabi natin ito ay may kinalaman sa migration of letters and words dahil may mga lugar na iba talaga ang banggit. Halimbawa, sa Cebu, mga kapatid, yung kulay pula sa kanila po doon, yung mga pure Cebuano, puwa. Yung L nagiging W, layo, ano. At dito sa Pangasinan ay yung pong E ay pagka sinulat mong E, pero pag pronounce nila ay U. Doon sa Benmali, Pangasinan, tanungin mo sila, doon sa Binmaloy. Yan, Binmaloy. Kahit na makipagdebate doon, Binmaloy talaga babasahin. So, nagkaroon ng kinalaman yung tinatawag na vernacular language. Ito yung native language or lingwahe ng mga ordinaryong tao. Kaya, naipasok ngayon yung letter J. So, hindi po tutol ang Diyos sa mga ganong pangyayari. Hindi po hahatulan ng Panginoon na ang bumanggit ng Jehovah or gumamit ng ganong translation ay mali. Kasi nga, hindi po pinapakialaman ng Diyos yung native language ng isang tao. Kaya nga sabi po rito, the name of God used most often in Hebrew Bible, yan yung tetragrammaton, generally translated as YHWH sa English alphabet, and is called the tetragrammaton, Greek for something written with 4 letters. Hebrew script is an abjad, so that the letter Yod, He, Vav, He in the name are normally consonant, usually expanded in English as Yahweh. So, ito na po yon, mga kapatid. At siguro ito na lang yung babasahin po natin. The Masoretic text adds to the tetragrammaton the vowels point of Adonai or Elohim, depending on the context, indicating that these are the words to be pronounced in place of the tetragrammaton. Yan, may tinatawag na kirikitib. As shown also by the subtle pronunciation, changes when combined with pronunciation or a conjunction. The tetragrammaton appears in Genesis 17 and occurs 6,828 times in total in the Staffgard edition of the Masoretic text. It is true to be an archaic third-person singular to the imperfective speech of the verb to be. So, lumilitaw na ang tetragrammaton sa Genesis 17, ito lumilitaw ng 6,828 na times o beses sa version sa edition ng tinatawag na Masoretic text. So ito po yung ito po, mga kapatid, yung mga impormasyon. So ito na lang yung babasahin po natin. Rabbinical Judaism teaches that the name is forbidden to all except the high priest, who should only speak it in holiest in the temple in Jerusalem on Yom Kippur. He then pronounced the name just as it is written. As each blessing was made, the people in the courtyard were to prostrate themselves completely as they heard to be spoken. Ganun, matindi, pag binabanggit yung pangalan, talagang sila po ay matindi ang kanilang pong mga pagsisisi or pagpapakumbaba. As the temple has not been rebuilt since its destruction in 70 AD, most modern Jews never pronounce YHWH but instead read Adonai or my Lord during prayer and while reading the Torah, and as Hashem. As other times, similarly, the Vulgate used Dominos, the Lord, and most English translation of the Bible write the Lord for Yahweh, YHWH, and the Lord God or the sovereign Lord for Adonai, YHWH, instead of transcribing the name. So, yun po yung mga naging dahilan, mga kapatid, mga kaibigan.
So ito po ay para po sa isang kapatid natin na medyo nanghihinayang din ako kasi taga-subaybay siya, nagugustuhan niya yung mga doktrina natin, pero pagka bumabanggit na tayo ng salitang Jehovah, binabasa natin, or YSWH, ay nalulungkot na daw sila at sa halip na gusto niya magsimba, hindi na lang kasi naturuan po siya mga kapatid na pag binanggit mo yung Yahweh or Jehovah, ito'y malaking kasalanan. So, base sa ating pong history na pinag-aralan at sa buong banal na kasulatan ay wala po tayong mababasa na kasalanan po ang gumamit ng translation. Kaya binigay po natin yung impormasyon kung paano at paano na ilagay yung vowel sound para ma-pronounce ito at paano nila ito iningatan. Sana po ay nakatulong sa iyo kapatid yon. Ngayon bibigay ko kay Brother Gomer para doon sa tanong naman ng ni Brother Jojo at kung ano ba kanyang gustong idagdag sa ating pong naipaglingkod. Brother Gomer? Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Pangalan ng Ama at Anak na si Yahweh. Ngayon, siguro doon sa Yeshua, siguro ay bigyan na natin siya ng idea. Actually po yung Yeshua ay Hebrew, ano po yan, ng pangalan ng ating Panginoon. Parang Jesus yan eh. Yan yung Yeshua or Joshua or Jesus. Yan po yung Yeshua, Messiah. Yan ang tinatawag na Hesus Kristo. Yan. Kapag yung Yeshua po kasi, yung Hebrew name ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kumbaga sa English naman, yan nga, i-translate Brother Johnson na Jesus. Ay kanina, ipinaliwanag mo na kung bakit yung Y ay naging J. Actually, dati yan ay from Yeshua, sa Greek naman ay Jesus, ay E. Kaya nga lang yung Y ay nababanggit na G. Kaya naging Jesus. Yun po yun. So, wala namang masama sa translation kasi nga una sa lahat, ang unang gumamit ng translation ay ang mga alagad din. Halimbawa, yung sinulat ni Mateo. Si Mateo ay nagsulat ng Griego. So ibig sabihin, hindi na niya isinulat yung Yeshua. Ang isinulat niya ay Jesus na. So wala namang problema yon doon sa tinatawag na pagta-translate. Kaya nga, tama yung sinasabi ni Brother Johnson na wala tayong problema doon sa translation. Kaya nga doon sa mga ayaw doon sa Jesus na pangalan, dapat pag-aralan nila yon. Kasi nga, mula Yeshua sa Hebrew, Jesus sa Greek, wala namang problema. Di ba? Kung walang problema yung from Hebrew to Greek na from Yeshua naging Jesus, ay bakit magkakaroon ng problema doon sa Jesus? Ano? Okay? At yun namang Yahweh at Jehovah, may dagdag ko lang kung bakit napunta sa ganung translation nga ay dahil nga doon sa takot ng mga Hudyo noon, nabanggitin talaga yung mismong pangalan ng Diyos. Kasi nga doon sa utos, doon sa ikatlong utos, siguro basahin natin yung Exodo 20. Dito po kasi nag-umpisa yan eh. Sa Exodo 20, ang talata ay 5 yata or 6. Tingnan niya natin yung eksaktong talata. O 7, yan. Talatang 7. Ang sabi ko po kasi dyan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi ari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ngayon, doon sa kapatid na nagtanong kung bakit natatakot siya, yun hong Jehovah po kasi hindi na ho yun talaga yung pronunciation. At ang dahilan kung bakit nga naging Yahweh yan, naging Jehovah, ay dahil nga dito sa utos na ito. Dahil doon sa takot ng mga Hudyo, nabanggitin yung pangalan mismo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, dahil nga doon sa ganong pangyayari, yung pong pronunciation ay nawala. Ang ibig sabihin, nakalimutan yung pronunciation. Kasi nga, takot nga po silang banggitin mismo yung pronunciation nung talagang pangalan ng Diyos. Kaya ang ginawa nila para maiwasan nilang banggitin yan, nagkaroon nga ng tinatawag na ito nga, yung tetragrammaton, nilagyan po nila ng vowel. Kaya naging Jehovah. Yung una po yan, Yahweh, naging Jehovah. Kaya yung Yahweh at yung Jehovah, ano na ho yan? Hindi na ho talaga yan yung pronunciation ng pangalan ng Diyos. No? Kaya, ibig sabihin, ang dahilan ay yung takot na hindi nila mabanggit talaga yung pangalan ng Diyos. Kaya, wag po kayo mag-aalala doon sa Jehovah at yung Yahweh. Dahil wala namang problema doon kasi transliteration ang tawag po kasi dyan eh.
Yung transliteration ng tetragrammaton, nilagyan lang po nila ng vowels. Ngayon, pag tinagalog mo naman yan, Panginoon naman ang Tagalog. So, wala din naman problema yung Panginoon kasi sa Tagalog yun eh. Ano? Kaya kung takot ka doon sa Jehovah, takot ka doon sa Yahweh, abay, ganun din dapat yung Panginoon. Kasi yung Panginoon, yan kasi yung pinag-umpisahan din nung, kumbaga, itinagalog lang, Brother Johnson. Ano? Yung Panginoon na, alam ba, basahin po natin yung Hebreo, Deuteronomio 6:4. Diyan sa Deuteronomio 6:4, yan yung tinatawag nila na Shema ng mga Israel. Ang sabi diyan, dinggin mo Israel, ang Panginoon mo nating Diyos. Yan, ay isang Panginoon. Yung pong Panginoon diyan na Lord, yan po yung Yahweh or YHWH or Jehovah. Sa Tagalog, itinranslate po yan na Panginoon. Di ba, Brother Johnson, ano? Kaya kung sasabihin mo na wag gamitin yung translate, ay wag kang gagamit ng word na Panginoon kasi ang Panginoon ay translation na niyan ng YHWH, mula sa Yahweh, mula sa Jehovah. So, kung yung pangalan lang per se ang pag-uusapan po natin, yan po yan. Okay? At yung Yahweh naman, wag po tayo magkamali, yung Yahweh nga kasi ay pangalan nga ng Diyos yun, Brother Johnson eh. At sa Biblia, ikinakapit din po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, yung Yeshua ay pangalan ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi yun sa kanyang pagiging Diyos. Kung ang pag-uusapan ay yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, abay, tinatawag din po siyang Yahweh. Yan po yung dapat nating maintindihan. Kasi yung Yeshua ay pangalan niya po yan nung siya po ay nagkatawang tao. Ano ang katunayan na yung Yahweh ay ikinakapit din sa ating Panginoong Jesucristo o yung Jehovah or yung Lord or yung Panginoon. Curious naman sa yung kasing Lord, mula sa Lord, sa Greek ay Kurios. So, ginamit yan sa ating Panginoong Jesucristo. Babasahin po natin halimbawa itong Isaiah 40, verse 3. Ilagay nga natin sa English yung Isaiah 40, verse 3. Kung mapapansin nyo po dito sa talata na ito, the voice of him that crieth in the wilderness, sabi dyan, prepare ye the way of the Lord. Pansinin nyo po yung Lord po dyan, yan po ay all capital, L-O-R-D. Pag binalikan niyo po yan sa original na Hebrew language, yan po ay tetragrammaton or YHWH. At yan po yung itranslate na Jehovah or Yahweh na binagyan ng vowel. Ngayon, itong Lord na ito, nung ito'y magkaroon ng katuparan, kanino ito natupad? Tingnan po ninyo yung Lucas. Ang sabi doon sa, ito po yung nasa Lucas sa 1:76. Ilagay natin sa English. And thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shall go before the face of the Lord to prepare his way. So, yung katuparan nung paghahanda nung daan ng Panginoon, si Juan ang naghanda at ang kanyang ipinaghanda ng daan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So makikita po ninyo na yung Lord or yung Yahweh, ikinakapit po yan sa ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya wag po kayo mako-confuse. Yung pong Yeshua, pangalan niya po yan sa kanyang pagkakatawang tao. No? Yeshua. Yan. Ngayon, pagdating naman sa yung kasing Yahweh o yung tetragrammaton sa Old Testament, Brother Johnson, of course, walang duda. Sa Ama ay talagang walang kaduda-duda na ikinakapit yan. Kaya nga lang, pag tiningnan po ninyo yung katuparan halimbawa ng mga word, halimbawa sa Old Testament na ikinakapit sa Diyos, ay kadalasan ikinakapit sa Panginoon. Halimbawa, yung Exodo 3. Tingnan po natin yung Exodo 3. Ang talata po ay 14 hanggang 15. Ano sabi dyan sa talata po na yan? And God said unto Moses, I am that I am. So ginamit dyan yung ako nga. Pakilagay mo sa Tagalog. Ayon. At sinabi ng Diyos kay Moises. So maliwanag po dyan ang nagsasalita yung Diyos. At sabi niya, ako yaong, ako nga. So yung ako nga, yun yung Diyos. Yun yung Yahweh. Yun yung Jehovah. Yan yung YHWH. Kaya lang, nung dumating ang ating Panginoon, tingnan po ninyo doon sa Juan 8, ang talata ay 58. Ang sabi diyan sa Juan 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus,
katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. So makikita po ninyo na hindi man lahong nagdalawang isip ang ating Panginoon na ikapit niya sa kanyang sarili yung mismong salita na ikinapit mismo sa Diyos, yung ako nga. Kasi nga, ang ating Panginoon ay Diyos nga po siya. At ikinakapit po talaga sa kanya yung word na I am o yung ako nga, Brother Johnson. Marami pa po yan, marami pa pong example po yan na mababanggit po tayo. Kaya masasabi po natin na ano po yan, kumbaga yung Yahweh na ating pong binabanggit ay ikinakapit po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyo pong ipagkakamali yung Yeshua. Yung Yeshua po, yung Jesus, ay pangalan po ng ating Panginoon yan nung siya po ay nagkatawang tao. Ayun lang, Brother Johnson, muna siguro ang may dadagdag ko. Okay, so thank you, Brother Gomer. So, yung pong pangalan ng Ama, Anak at Espiritu ay tinatawag po sila sa isang pangalan, kinakapit po sa kanila yung tetragrammaton. Ano? Yung pong letter J sa Jesus ay nabanggit ko na rin, same ang pangyayari. Yung Jehovah ay wala namang J sa Hebrew pero naging Jehovah. So dito naman sa Jesus, dapat kasi ay Jesus yan kasi yung Y nga ay wala naman sa Greek yan, kundi I, meron. Dahil nga sa tinatawag na language barrier, mga kapatid, dapat ay i-consider po natin yan at para hindi tayo malito. So sa pangalang Jesus ay nagkaroon ang mga secret name believer na Yeshua at hindi daw tama yung Jesus. So papansinin po ninyo yung Yeshua. Sabi naman ng iba, Yeshua. Magkaiba pong grupo yung Yeshua at Yeshua. Pero kung titingnan natin, pareho lang din po bunga yon ng tinatawag nating language barrier. Kaya nga hindi po matibay itong mga sacred name believer. Ang nakakalungkot lang ay meron nga po tayong nanonood na pag naririnig na niya sa church yung salitang Jesus ay nangingilabot siya kasi nga naitanim sa puso, sa isip niya na ito'y kasalanan masama. So, paano po nangyari po mga kapatid? So, yung Yeshua, meron tinatawag na 3 syllables. Ito yung popular na ginagamit nila sa kanila pong samahan ng mga secret name. Kasi ang nagtanong po ay secret name believer. Samantala, sa Jewish people, ay mas sabi naman nila ay mas tama yung Yeshua. At ito rin kasi yung nakasulat sa Septuagint. Ito ay yung issue ng Yeshua o Yeshua. No? So, kung titingnan natin, susundan natin yung tinatawag na migration of the syllables and letters mula sa Hebrew name na Yeshua, dahil nyo pa mga kapatid, mula sa Hebrew na Yeshua patungo sa Greek at pagkatapos ng Greek ay Latin at mula sa Latin hanggang English kaya naging Jesus. So paano po nangyari? So para masundan natin yung tinatawag nating migration ng syllables and letters, ibig sabihin mula sa Hebrew na Yeshua, nasabi ng mga Hebrew people ay mas tama kaysa Yeshua. Ang Y mula sa Hebrew, pagdating sa Greek ay dapat yun ay I. At pag nag-aral po kayo ng Greek ay wala pong tinatawag na SH sound. Wala pong SH sound. No? Kaya yung Yeshua sa Greek hindi rin po ito po mga kapatid, challenge ko po yung mga secret name believer. Yung nagsasabi na mas tama yung Yeshua o Yeshua. Pag nag-aral ho kayo ng Greek, wala pong SH sound. Yung Shiwa, wala pong sound ng ganyan sa Greek. Kaya kung yun ang pag-uusapan sa originality, dapat hindi Yeshua, kundi Jesus. I-search nyo po mga kapatid, sa Greek, walang SH sound o yung Shiwa sound. Kaya dapat yan ay Jesus. Kung pag-uusapan po yung tama. Kaya kung sasabihin nyo, ay tama yung Yeshua, yung sabi, Yeshua, mali pa rin yun. Dapat Jesus. Kasi kung ayaw nyo ng Greek, yung iba, kung gusto nyo yung Greek talaga, wala pong SH sound yan. Kung nag-aral po kayo ng Greek. No? So, dapat ay Jesus. So, imagine niyo, Y-E-S-O-U-S. Dapat ganon. Mula dito sa Jesus,
at naisalin po sa Latin. Ano, yung Greek niya na Jesus, pagdating sa Latin translation ay IESUS na lang. Yun yung Latin Bible. So, dahil sa nagkaroon po na tinatawag na paglaganap ng Germanic language, naging laganap po ito bago ina-translate yung unang English translation. Ang Germanic language, yung Y ay spelled with J. Yung sinasabi ko kanina na may mga lugar dito sa Pilipinas mismo na iba talaga yung vocalization nila. Yung pronunciation nila iba talaga. Doon nga sa Palawan, parang dito din sa Pangasinan yon, yung lugar doon na umog doon sa San Vicente, Palawan, imig talaga yon pag binasa mo, imig. Pero pagka doon sa umog pag binasa yon, yung I nagiging O. Parang Pangasinan din, Bimali, pero Binmaloy. So, sa Germanic, mga kapatid language, yung Y ay naipopronounce nila ng Y. Kaya sa halip na I, ang ginamit nila sa translation ay J. Kaya doon lumabas. Yung translation ni si John Wycliffe, ang kauna-unahang nag-translate ng Bible from Latin to English. Kaya iyon po ang naging dahilan. Kaya yung 1611, nasali ng unang English Bible, naging official na bahagi na yung J sa English alphabet. Kaya lumabas yung King James na doon din hinango sa unang English translation. So, kaya may kinalaman po talaga sa mga translation or pagsasalin, takbo ng panahon, kultura, kung kailan ito naisalin, na hindi naman magdadala sa atin sa tinatawag na kasalanan kasi ang utos na wag babagitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay hindi naman sa ganitong paraan na ginagamit mo para sambahin ang Panginoon, para basahin mo sa Biblia. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay iba po kahit na tama yung vocalization mo, pero kung ginagamit mo sa pansariling kapanan at hindi para i-worship ang Panginoon, yon ang tinatawag na kasalanan. So, yun po yung ating maisasagot doon sa puntong yon. Alam nyo, pag pinag-usapan po natin yung word na Josue, kung, di ba si Josue sa Bible, basahin mo yung Greek Old Testament, Jesus yon, yung pangalan ni Josue, Jesus. So, kung sinasabi nila na ay pangalan ng Greek gods yan yung Jesus, yung Kristo, yung aling daw sa Krishna. So, paano ngayon yon? Yung pangalang Jesus ay Josue pala yan sa Old Testament o sa Hebrew. So, hindi po yon big deal, mga kapatid. So, ayan po Saka, yon. kung Brother Johnson, kung totoo yung secret name believer na dapat doon ka lang sa Yeshua, abay, ang unang-unang nagkaroon ng problema ay yung mga nagsulat ng New Testament. Kasi nga, nung sinulat ni Mateo, hindi naman Yeshua ang sinulat niya eh. Mm-mm. Kaya nga, yan yung isang matibay na arguments na hindi totoo yung secret name believer. Kasi nga, kung totoo yung secret name believer, dapat ang isinulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, dapat Yeshua. Ay hindi, Jesus ang isinulat nila, Brother Johnson. Di ba? So kung mali yung mag-translate, kung mali yung Jesus na from translation ng Yeshua, ay ganun din yung Greek dapat. Ay bakit pinayagan yung Greek? Tapos doon sa English at Latin ay mali na. So parang may inconsistency sa ganong Brother Johnson, sa ganong arguments. Tama. Ngayon kung sasabihin nyo na ay kailangan Yeshua ang gamitin, ay bakit ang isinulat ng Mateo ay Jesus? Kung ang dapat na gamitin ay Yeshua. Hindi ho ba? Bakit ang sinulat ni Juan ay ganun din? Yesu. Hindi naman Yeshua. Yun ang dapat natin maintindihan. Ang isinulat niya ay Theos. Hindi naman YHWH. Oo, yun. Hindi ho ba? So, yun yung isang bagay na dapat po natin. Kaya yung mga nagpapaka-technical, kasama po dito yung palpak na interpretation ni Soriano kasi nagagalit naman si Nats Benedict. Isa sa palpak po dito ay si Soriano na wag daw dadagdagan ng vowels, ganyan. Eh, ang problema, siya, hindi niya alam, dahil nga sa hindi naman malalim, ay gumagamit din siya ng translation. Kasi yung pong Lord, yung pong Panginoon, ginagamit naman niya sa Tagalog, hindi niya alam na yung Panginoon na niyan, kung ayaw niyang gamitin, wag siyang babanggit ng salitang Panginoon kasi
Yun ang Tama. original nun ay YHWH yun. Hmm. So, Yun nga. translate niya, ayaw niya ng Jehovah, ayaw niya ng Yahweh, pero hindi niya alam na yung Panginoon, ganon din yun. Kasi ang original nun ay tetragrammaton. Oh, kaya Tama. Di ba nga, nagwawala. laging tetragrammaton ang gagamitin mo kung ayaw mo talaga Oo, ng translation. tama. Kasi nagwawala na naman si Nas Benedicto, kala mo Eh, marunong, ay hindi naman alam ng puno niya ito. wala. Hindi naman talaga niya alam. Kasi kung tama yung sinasabi nila, di sana mali yung Jesus. Hindi Mm. naman eh. Ginagamit din naman nila. Yung Panginoon, ginagamit din naman nila. Eh, ano ba yung Panginoon? Yung bang original? Yan. Hmm. Yan. Ay, So yung ngayon, Panginoon, yun, doon nanggaling yung Lord na L-O-R-D. At yan. yung L-O-R-D, yan yung YHWH. Ay, bakit mo tatanggapin yung L-O-R-D at tapos ayaw nyo yung Yahweh? Okay. So, ngayon, magbagdag lang ako dito, Brother Gomer, sa talata na anong katunayan na yung YHWH, yung tetragrammaton ay ginamit sa Ama at ginamit din sa ating Panginoon. Dito sa Isaias 43, chapter 40, verse 3. Ang sabi po dyan, ang tinig ng isang sumisigaw, handa ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Sino yung Panginoon dyan? Kasi yung prophecy nito, mga kapatid, ay ginampanan ito ni John the Baptist. So, inihahanda ni John the Baptist yung daan ng Panginoon. Sino yung Panginoon na yon? Si Jesus. So, yung Panginoon dyan ay YHWH. So, ikinapit po ito sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. At dito nga po, sa Mateo 3:3, puntahan natin yung Mateo Kapitulo 3 at ang talata ay 3, makikita po natin dito yung fulfillment nito, sapagkat ito yaong sinalita sa magitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So alam na natin na yung tinutukoy po dito ay ang Panginoon na tinawag na YHWH. Yan po mga kapatid. So yung Ama naman ay hindi naman question yon. Kasi alam ka naman hindi nila paniwalaan na yun. So, ang atin lang naman kailangan patunayan yung ating Panginoon. So, since nawala namang tanong tungkol sa Holy Spirit, edi i-reserve na lang natin yon mga kapatid. Kasi meron din naman tayong paliwanag dyan na yung Holy Spirit ay ginaganon din naman yung tawag sa kanila. So, ngayon kung gusto po ninyo tungkol sa Holy Spirit, basahin na lang din ninyo yung Isaiah 11 verse 2, Ezekiel 36:27. Ay, yun din yun ang binabanggit.